Boying, pahiya sa abogado. Tinawag na walang alam sa batas. Ay, hindi. Alam mo, tawagin ba naman ng departamento niya na ang DOJ ay Competitive Judicial Court nung paghuli kay Tatay Digong. Doon pa lang alam mo na kung ano eh. Tapos itatanggi ngayon, sasabihin niya figuratively yung sinabi niya, hindi naman daw. Di ba? Laban bawi. Ito rin. This is the same man na nagsabi hindi daw nila papayagan ng ICC dito aarestuhin. Ha? Laban bawi. Ngayon binabawi nila na sinasabi nila, talaga naman ganun. Pwede naman magbagong isip ng tao. This is the same man na sinasabi na walang alam sa batas. Well, his passport has been cancelled. All they have to do is deport him here. That's all they have to do. Bukod sa paghahain ng motion for reconsideration o apela sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeal para sa kahilingang pauwiin sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves, ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, pwede naman na i-deport na lamang ng Timor-Leste si Teves. Paliwanag nito, undocumented na dayuhan ito sa kanilang bansa matapos na kansilahin ng Department of Foreign Affairs o DFA ang passport nito. Ang pagkansela sa passport ni Teves ay dahil sa mga kinakaharap nitong kaso dito sa Pilipinas kaugnay ng Pamplona Massacre. Ito punto ni Rimulya, ni Boying. Kasi gusto nilang pauwiin si Teves. Ngayon, ang sabi ng Timor-Leste, nag-apply po kasi ng asylum. Kasi karapatan po yan, ha? Okay? Nirerespeto yan ng ibang bansa. Nag-apply ng asylum, political asylum si Teves sa Timor-Leste. Okay? At gusto ni pauwiin nitong si Boying si Teves para dito ay, sabi nga, pahirapan, ikulong. Yun po yung lumalabas na balita. But siguro, para sampahan ng kaso rito at harapin yung batas. Pero, ang sabi ng Timor-Leste, hindi pwede. Bakit? Alam ng Timor-Leste na yung kaso ni Teves is the same as yung kaso ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, na the same as sa kaso ni Tatay Digong na it's just political, even bantag, political harassment lang. Hindi talaga totoong krimen ang nagawa. Kung hindi, hinaharas lang dahil kalaban sa politika, ganun po. Naniniwala ang Timor-Leste. It's not for me to judge kung totoo yun or hindi. But as far as I'm concerned, tama po ang sinasabi ng Timor-Leste dahil nakikita nila this is political. So, pwede yung gawin. Anong ginawa ni Boying? Kinancel ang passport. Yun ang style ni Boying ngayon. Para sa ganun, walang passport yan. Ba't nandyan sa bansa nyo? Di dapat pauwi nyo na yan. Undocumented yan. This matter is just a very simple matter of an undocumented Filipino who's accused of a crime to be returned to the country. For them to complicate it is a big stretch. Kita mo. Pag ito lang salita, parang kinukomplicate mo, it's a big stretch. Simple lang, walang passport. Ganun. Alam mo pag nagsalita to si Boying, parang puro tama. Di ba? Ano sinabi nila? Ang DOJ daw ang competent judicial court. Tapos binawi. Di ba yung sinasabi ko kanina? Pero pagka magsalita sila, parang lagi silang tama. Ganyan ang bully, napapansin nyo. Ang bully, hindi, wala, parang walang nagawang mali. Laging tama. Ganito yung nangyayari kay Boying. Parang, ba't yung ba pinapakomplika? Walang passport tapos pauwiin yan. It's not simple as that, Boying. And there are a million reasons for this to happen. Marami umanong ahensya ng gobyerno ang kumikilos upang mapauuwi ang dating mambabatas. Hindi rin maganda para sa Timor-Leste na nag-a-apply para maging kasapi ng ASEAN ang kanilang ginawa. It is not going to be pleasant for Timor-Leste because they're applying to be in the ASEAN. And we are one of the founding fathers of the ASEAN. So nananakot ng style ni Boying. Nag-a-apply sila maging member daw ng ASEAN. According to him, hindi natin alam kung totoo. Basta according to Boying, nag-a-apply sila maging member ng ASEAN at isa sa founder po ang Pilipinas. So, tinatakot. Tingnan natin ano masasabi ng abogado. Fathers of the ASEAN. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi maaari ang sinasabing deportation ni Rimulya dahil labag ito sa umiiral na prinsipyo ng batas. Ang desisyon ng korte na huwag payagan ang extradition ni Teves ay dahil sa maaari itong isailalim sa torture at malupit na parusa dito. Tingnan mo, ano sinasabi? Hindi pwedeng pauwiin si Teves kasi haharap yan sa torture. According to Attorney Topacio, cruel and degrading and inhuman punishment in his country of origin. Ibig sabihin, sa Pilipinas, sasagupain ni Teves ang torture, cruel and degrading and inhuman. Hindi makataong parusa. Bakit? Politika nga
Diba? Sa bansa na labag sa saligang batas ng Timor-Leste. Ang paghiling anya na i-deport si Teves ay paghiling din na suwayin ng Timor-Leste ang konstitusyon nito. Dapat alam anya ito ni Secretary Remulla bilang isang abogado, cabinet member at pangunahing tagapagpatupad ng batas. Ayun, ito, ang ganda ng sinabi ni Topacio. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka double standard itong si Secretary Boying. Ano sinasabi niya? Sabi ni ito walang alam sa batas ito. Ha? Abogado ka pa man din, Department of Justice Secretary ka pa man din, Boying. Hindi mo alam yan. Bakit? Kasi nasa batas nila, hindi po pwedeng suwayin ng Timor-Leste yung nasa batas nila na hindi sila pwedeng magpauwi ng isang tao na alam nila ay hindi makakamit ang kanyang karapatang pantao. So, hindi natin kabisado anong batas sa Timor-Leste, but according to Topacio, yun ay nasa batas ng Timor-Leste. Bakit kine-question mo, Boying? Bibigyan ko kayo kung gaano ka double standard si Boying. Wala tayong jurisdiction. Ang ibig sabihin ni Atty. Topacio, wala tayong jurisdiction sa bansang Timor-Leste na kung saan nandoon si Teves. Kaya wag mong utusan, Secretary Boying, na gumawa at labagin ang batas ng Timor-Leste. Wala tayong karapatan doon. Wala tayong soberanya. Naiintindihan? Pero gusto ni Boying, sundin siya kasi walang passport. Ganun sabi niya, wag nyo na i-complicate. Ganun lang kasimple. Hindi po pwedeng ganun kasimple. Hindi nila pwedeng labagin yung batas nila doon. Batas nila yung na dapat proteksyonan nila si Teves. Yan nga ang nakakainis dito eh. Buti pa yung ibang bansa, pag may tao sa kanila, poproteksyonan nila kahit hindi nila kalahi. Tayo, nakalahi natin si Tatay Digong, pinamigay natin sa puti. Ganun tayo kalakas mang-api ng kapwa nating Pilipino. Sila pinoprotektahan pa ang karapatan ni Teves. Naintindihan nyo? Bigyan ko kaya halimbawa pa na kung gaano ka double standard. Gusto niyang utusan gawin ng Timor-Leste na wala tayong jurisdiction. Ngayon, sinasabi, pabalikin si Tatay Digong. Anong sinabi niya? Dandil yun, dandil. Bakit? Wala na tayong karapatan. Andun na si Tatay Digong eh. Hindi natin pwedeng utusan doon. Wala na tayong jurisdiction doon. Wala na tayong soberanya ron. So anong ibig sabihin? Anong ipong gusto kong palabasin? Pagdating kay Teves, gusto niyang utusan ng Timor-Leste. Pagdating kay Tatay Digong, wala tayong karapatan doon. Dandil na. Nakita nyo kung how conflicting, How conflicting yung sinasabi nito si Secretary Boying. Kung sa tingin mo, dapat utusan mo yung Timor-Leste pauwiin si Teves. Di dapat, utusan din natin ng Netherlands, ang Hague, ang ICC na pauwiin si Tatay Digong. Bakit? Illegal eh. Illegal ang pagkakadakip. Hindi mo pwedeng gamitin yung sinasabi mong wala tayong soberanya sa ICC dahil nandun na si Tatay Digong tapos gagamitin mo kay Teves. Naintindihan nyo po? Yan yung sinasabi natin. Ang politiko ngayon, alam mo kung bakit gaano kaabusado? Dahil double standard. Gagamitin nila sa isang bagay that will fit their agenda, pero pagdating na sa ibang bagay with the same scenario, iba na ang gusto nilang gawin. Hindi po pwede. Yung bawal sa pinakamayamang Pilipino, yung bawal sa presidente, bawal din sa pinakamahirap. Yung bawal sa pinakamasamang tao sa Pilipinas, bawal din sa pinakamabuting tao sa Pilipinas. As simple as that. Protection of the law, equal protection of the law. Correct po dito si Atty. Topacio. Pangunahing tagapagpatupad ng batas. Diba? Hindi ko alam, balik na naman sa sa media to si Boying. Dati araw-araw to, binabanatan namin kasi medyo palpak talaga ang banat nito. Pero ngayon, nawala siyang bigla. Ngayon, masakit. Grabe, tindi ng kapit na sa buhay nito, no? Oo, balik na naman siya. Nangayayat lang dati, laki-laki nito. Ngayon, nangayayat lang. Tapos, ito na naman siya. Next topic po tayo. Ito. Ipagbabawal ng magkomentaryo sa ICC. Ipagbabawal ng magsalita patungkol sa ICC. Grabe talaga, no? Ito style nila. Posible umanong isaalang-alang ng International Criminal Court ang asal ng kampo ni dating Pangulong Duterte at kanyang mga taga-suporta kaugnay ng hiling nitong interim release o paglaya habang dinidinig ang kaso. Ang iba pang posibleng kondisyon para dyan sa pagtutok ni Maki Pulido.
Umaasa ang kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte papayagan siya ng International Criminal Court na pansamantalang makalaya sa pamamagitan ng mekanismo na interim release. When I make an application for interim release, you'll know about it because it'll be published on the court website. Ayan, nag-a-apply po kasi si Tatay Digong na interim release na pwede muna siyang pakawalan habang dinidinig yung kaso kasi mahaba po ito eh. Okay, anong sinasabi nila? Okay, anong sinasabi ng ibang mga trolls o eksperto daw? Di umano. Right. But it's a sure thing, essentially. Ang pasya ng korte nakadepende sa mga kondisyong nakasaad sa Article 58 ng Rome Statute. Sisipot ba ang suspect sa mga pagdinig ng korte? Hahadlangan ba niyang investigasyon sa kaso? At gagawa pa ba siya ng mga krimen na kinasangkutan niya? Sa Rome Statute, pwedeng warrant of arrest or pwedeng summons. Now, obviously, hindi inisyo yung summons kasi nakita ng korte na hindi siya kusang pupunta kung summons lang. So, warrant of arrest. Sabi ni Attorney Joel Hindi, kusa siyang pupunta. Sabi lang, idaan sa korte natin. Butuyan, isa sa 5 Filipino ICC accredited lawyer, ikokonsidera rin daw ang asal ng kampo ni Duterte at ng kanyang mga taga-suporta. Sinaktan pa nga yung isang policewoman, nagkaroon ng malaking bukol, and there was an attempt to really prevent his arrest. Nandiyan na rin yung mga ginagawa ng mga supporters niya to the point na binubuli and ini-intimidate yung mga judges mismo. Ito, okay. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nito. Bagamat ito'y abogado, hindi tayo nagmamagaling abogado, ICC lawyer, no? Pero this is mind conditioning. Isipin mo, hindi mo pakakawalan si Tatay Digong ng interim release na sinasabi dahil ang supporters niya ay di umano magugulo. Ano ba ang ginulo? Diba? Wala namang ginagawang gulo o pambubuli daw. Walang koneksyon yung supporters ni Tatay Digong. Alam mo kung bakit? Ang nililitis dito si Tatay Digong. Hindi naman niya kontrolado ang buong Pilipinas. Pangalawa, natural, maglalabas ng sama ng loob. Nauunawaan ko sila, masama ang loob nila dito sa ICC. Hindi lang naman Pilipino ang masama ang loob sa ICC, even the Americans, even the Chinese, at maraming bansa pagalit talaga dito sa ICC. No? Hindi po pwedeng sasabihin nito, ang gusto kasi nitong mama na ito sa aking palagay, sa aking opinion, ay gusto niyang manahimik tayong mga Duterte supporters. Bakit? Ayaw nila itong mga trolls. Hindi ito si attorney, marami. Yan ang kanilang spin. Yan ang gusto nilang lumabas sa media na para itong mga Duterte supporters ay manahimik. Hindi po kami ganun kabobo. Okay? Huwag nyo kaming patahimikin. Dati nyo na kaming pinatatahimik, yung mga vloggers pinapatahimik ng Quadcom, yung pinapatahimik ng Tricom, pinapatahimik ng NBI, pinapatahimik ni Marcos, pinapatahimik ni Speaker, pati ba naman yung pagsasalita namin sa ICC, pinatatahimik nyo. Huwag tayong papauto sa mind conditioning na ginagawa nila. Ang gusto nitong mga ito, wag na tayo ipagbawal. Hindi nila kasi magawa na ipagbawal magsalita patungkol sa ICC. Bakit? That is very, very effective. Alam mo kung bakit? Nakikita ng ICC, dapat makita ng ICC na grabe ang suporta kay Tatay Digong. Grabe ang pagmamahal ng taong bayan kay Tatay Digong. Isipin mo, kung may crimes against humanity si Tatay Digong, bakit mahal na mahal ng Pilipino? Yun ang ayaw makita ng mga control freak at mga nagpapatahimik sa ating mga Duterte supporters. Bakit? Kasi malalaman ng ICC, teka muna, peke ata ang kasong ito. Kung may kasalanan to against humanities, hindi sana ayaw to ng taong bayan. Ngayon lang sila nakakita ng leader na lililitis, pero ganyan kapopular. Kung may GOAT sa basketball, ibig sabihin ng GOAT, greatest of all time, yan is si Michael Jordan. Pagdating sa basketball, alam nyo po, kung merong GOAT sa Pilipinas, si Duterte yun. Kung merong pinaka-popular sa Pilipinas, it's Tatay Digong. How can he commit a crime against humanity? Kung ang GOAT ng Pilipinas, kung ang pinaka-popular na tao sa Pilipinas ay si Tatay Digong, paano mangyayari yun? Until even after the arrest na dapat nagdidiwang ang taong bayan, ngayon hindi. Nagdurugo ang pag-iisip at puso at kaluluwa ng taong bayan, ng mga Pilipino. Diba? Kaya wag tayo papakontrol sa mind conditioning na ito. Basta lang, wag po nating personalin. Wag po ang tinatawag nila, wag ad hominem ang banat sa mga judges at sa ICC. Ibanat natin that we are aware, una, na ang ginawa kay Tatay Digong is kidnapping.
that we are aware that this is very, very, very important. Ang ilabas natin dito ay this is political at hindi ito naaayon sa batas. Walang kasalanan si Tatay Digong, this is just a political persecution. Yan ang napaka-importante. Huwag nating sirain yung judges, huwag natin sirain yung ICC. Gibain natin na ang pagkaka-aresto kay Tatay Digong ay illegal, kidnapping, at ang binibintang sa kanya walang katotohanan. Let's stick to that at ang ipaalam natin sa ICC that we are aware, we Filipinos are aware of that we love Tatay Digong, that we will fight for him because the fight of Duterte against the Marcos is not Duterte versus Marcos. This is against Duterte, the Filipinos versus the Marcos. Yan po ang dapat nating maano sa kanila. Wala pong sedisyon dito. Ipapaalam natin sa ICC na ang pinaglalaban natin dito ay hindi lang si Duterte. Oo, may isang tao lang. No. Ang pinaglalaban natin dito, yung ating karapatang pantao. Dahil malaki ang naitulong ni Tatay Digong sa atin, bakit nyo ginaganyan? Tapos gusto nyo mapailalim kami sa mga taong katulad ninyo na wala namang ginawang mabuti sa Pilipino. So, anong kakalagyan ng Pilipinas niyan? Wala. 'Di ba? So, wag tayong papayag sa ganito. Okay? Again ha, they will try to control us. Tuloy nyo lang. Basta, sabi nga ni BP Sara, sabi ng mga abogadong nakakausap ko, si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, even Attorney Torion, tinatanong ko parati yan, magpahayag kayo ng saloobin ninyo. That is legal. Gawin natin sa mapayapang paraan na hindi tayo nagtatawag ng mag-aklas. Sigaw nyo yung hinaing ninyo. Isigaw ninyo ang alam ninyo na katotohanan sa ICC. Sa kasaysayan ng ICC, hindi bababa sa 6 na akusado ang pinagbigyan sa kahilingang meron interim na release. pagbigyan naman Noong 2021, kinilala ng korte ang voluntaryong pagsuko ng Kenyan lawyer na si Paul G. Cheru na nagpakita raw ng kusang loob na pagtanggap sa jurisdiksyon ng ICC. Mababa rin daw ang parusa sa kaso niyang panunuhol sa mga testigo. Ang dating Congolese rebel leader na si Jean-Pierre Bemba Gombo, pinalaya rin noong 2018 matapos mapawalang sala sa kasong war crimes at crimes against humanity. At naisilbi na rin niya noon ang lampas 80% ng sentensya para sa hiwalay na kasong offenses against the administration. Alam mo, ito lang, pasimplihin natin ha. Marami naman pong binigyan ng pagkakataon. Ako, I think deserve ito ni Tatay Digong. It's more than deserving niya. Kasi sa edad niya pa eh. No? You have to consider na una, illegal yung kanyang pagkakaaresto. Okay? Sabi nga, ang prutas ng illegal ay walang maidudulot. No? So illegal ito, yung edad pa ni Tatay Digong at higit sa lahat, mahal ng Pilipino si Tatay Digong. Dapat mag-isip ang ICC. So tuloy-tuloy lang po tayo. And itong birthday ni PRRD, sama-sama nating ipagdiwang, ipakita natin sa buong mundo na mahal ng Pilipino si Tatay Digong.